Misha! Baby Noah! Napangiti ako nang marinig ang tinig nila. Nagstingi na ng ilang mga customers. Imbis na mainis sa mga ito sa ingay nila, ngiti ang nakita ko sa mga labi nila nang marinig ang hagikik ni Noah. Dito sa shop ko, sila ang pamilya ko. Ang katuwang ko dahil hindi magiging ganito ka-successful ang business ko kung wala sila. For me, business isn't all about the profit that the owner will gain on present and future. Because business was all about the people who makes the business valuable, who makes the business meaningful and successful because of their hard work, and my coffee shop will be still considered as shadow banned. But now, they help me to make it successful, so I'm just returning the favor to them. Grabe, napakagwapo talaga ng inaanak ko. Manang-mana sa akin. Nagsitawanan sila nang magsalita ang isa sa bibo niyang empleyado na si Josh. Isa sa mga close niya rin. Ay naku Josh, mangarap ka ng gising. Wala ka pa sa kalingkingan ni Noah, no? O host talaga, kung di ako gwapo. Bakit nagkagusto sa akin si Maki? Nagkatsawa na sila sa loob ng opisina. Na-excite ang mga empleyado niya na makipagkwentuhan sa kanya. Kaya ayun, ilan na lang din na natira sa labas. Tama na nga yan, baka nabulag na yung si Maki. Ako hihintayin ko na lang ang paglaki ni Noah, tapos pipikutin ko siya. As if naman papapikot sa iyang si Archangel. Marami pang naikwento sa kanya mga kaibigan niya. Nagkasiyahan sila, nagtatawanan, at halos sumakit na ang tiyan sa katatawa. Idagdag mo pa na halos maluha na siya. Pero Misha, hindi naman sa nakikialam ako Pero si Noah, hahanap at hahanap yan ang kalinga ng isang ama. Single parent rin ako kaya alam ko yun. Oo, mabibigyan natin sila ng masaganang buhay. Kaya natin maging ama at ina sa kanila. Pero diba, kahit sino naman gusto ng buong pamilya. Kahit kalinga lang para sa anak. Pagtitignan natin, magiging unfair tayo sa kanila, diba? Kaya kahit kaano kaliit ang tsansa na makita mo ang ama niya, huwag kang susuko, kahit para lang sa kanya. Tumatak yun sa isip ko, kahit na makauwi na kami. Tama si Kim, hindi dapat ako mawala ng pag-asa. Kahit para lang sa anak ko. Huwag kang mag-alala anak. Gagawin ko ang lahat para mahanap ang papa mo. Basta'y kakasaya mo. Napangiti ako nang masilayan ang matamis ng ngiti ng anak ko. Is that true, sis? You're going to continue your unfinished operation. #finding the father of my son, Noah Archangel. Napairap ako sa sobrang haba ng sinabi ni Kuya Roofer. Kahit kailan talaga, napakamapang-asar. Yes, Kuya. Para rin naman yun kay Noah Ayoko na maranasan niya yung mga naranasan natin noon. Do you think it will be good? That's a great decision, sis. As long as it's for my nephew. We just want what is good for him. Don't you mind if I ask something? Bigla naman ako na-curious sa itatanong ni Kuya. Ano naman ang gusto nitong malaman? About that man yesterday. Do you have unfinished business? You know what I mean? Tiningnan ko na matalim si Kuya. Ano naman palagay niya sa akin? Of course, wala, Kuya. Tsaka it's not what you think. We didn't do anything. Anything? Kiss? Hug? Mabilis kong binato ng unan si Kuya dahil sa inis. Naalala ko na naman tuloy yung gabing maulan. The day when I felt his lips on my lips. It seems so familiar, pero wala akong matandaan that we already kissed since that night. Wala pa, you're spacing out na. Maybe you're thinking about his touch, his kiss, his warm embrace. It's okay to talk about that, sis. You're not getting any younger. You should practice to try dirty talk. Para rin sa'yo din. Kuya, nakakainis ka naman Nakakadiri ka, alam mo ba yun? Just go, you're going to be late. Kung ano-anong pinagsasasabi mo dyan. Napahilot ako sa sintido ko na makaalis si Kuya Roofer. Kahit kailan talaga. Suportado ng buo kong pamilya ang paghahanap ng ama ng anak ko. My brother was also doing their own investigation. Days, weeks, months pass, and still no trace of him. Kahit isa, wala pa rin makapagturo. No CCTVs, no witnesses. Nakakapanghina ng loob. But I need to be strong, lalo na't 1 taon na ang anak ko. I smiled when I saw him holding his toy car. He was sitting calmly and smiling. He's growing a good man and handsome. He was so sweet to me but always serious to other person. I can say that he's aloof, but he has a good heart. Magalang at matulungin. And I am proud mom here. Hey baby Noah! Come here to mama. Napatingin ako na maagaw kong atensyon nito. He smiled at me. Pulido na ang paglalakad nito. Wala nang bakas na para bang matutumba. So strong at his young age. Kaya na nitong tumakbo ng hindi nadadapa. Yes, sometimes, but he will easily stand up again without any help of others. Mama!
Napangiti ako nang ikawit nito ang mga braso sa leg ko at pupugin ako ng halik sa muka. So sweet. Sa mga ngiti pa lang niya, napapawi na lahat ng negatibo na naiisip ko. That's why I'm not giving up on finding my son's father, even if it takes a lot of years. At 4 na taon na nga lumipas. Still, we don't have any lead kung sino ang ama ng anak ko at saan namin ito makikita. I'm doing this for my son. Alam ko at ramdam ko na unti-unti na siyang maghahanap ng aruga ng isang ama. Especially now na hindi na ito inosente and their son was genius. We still continue our investigation. Even the result will be vague. Gusto ko pa rin sumugal para sa anak ko. Happy birthday, baby Noah! My son gives punches Kuya Kevin in his face. The visitor laughs. Masaya siya kasi narito ang mga kuya niya na nagpapakatatay sa anak niya. Don't call me baby, Tito. I'm already 5. I'm not a baby anymore, and I'm only mama's baby. The visitor laughs again. May humaplos sa puso ko sa sinabi ng anak ko. Mama, is that also one of our visitors' gift for me? Bumaba ang tingin ko sa anak ko at nginitian ito. Nakadako ang paningin ito sa regalo na hawak ko. Oo anak, is that from Lola? Tumango ako sa anak ko. Inabot rito ang box. Paniguradong mamahaling laruan yun. Sapatos at mga damit ang naroroon. Kinuha ko ang letter na nakasama roon. Sa pinakamamahal kong apo. Nang ako yumupo upang sulatan ka ng liham na ito, puno ang aking puso ng kasiyahan at lungkot. Kasiyahan dahil pinagpala ako na magkaroon ng apo na katulad mo. At lungkot dahil may mga kalagayan na umahadlang sa akin na makasama ka ng personal. Pasensya ka na kung hindi ko magawang ipakita ang aking sarili at ipakilala sa iyo ng maayos. Masakit sa akin ang higit pa sa hindi mapaliwanag na hindi kita maakap, na hindi makita ang iyong paglaki sa unang paningin, at hindi maging tunay na bahagi ng iyong buhay. Marahil ito ang tamang panahon, o marahil ay iba pang mga dahilan na hindi ko maintindihan. Pero sana'y malaman mo, aking mahal na apo, na kahit na hindi maaaring naroroon ako ng pisikal, nandito ako, patuloy na nagmamasid sa iyo mula sa malayo. Nakikita ko kung gaano kakalaki at kagwapo, at ang aking puso'y napupuno ng pagmamalaki at pag-ibig para sa iyo. May mga sandali na nagnanais akong lumapit at pakilala ang sarili ko sa iyo upang bigyan ka ng pagmamahal ng isang lola at karunungan. Ngunit may isang bagay na humahadlang, isang hindi nakikitang puwersa na nagpipigil sa akin. Ngunit tiyak ka, aking mahal na apo, na ang aking pagmamahal para sa iyo walang hanggan. Alagaan mo ang iyong mama, aking mahal na apo. Mahal ka niya ng higit pa sa mga salita na kayang ipahayag at ginagawa niya ang lahat ng makakaya upang alagaan ka't palakihin sa lahat ng paraan. Maging mabuti ka sa kanya, pahalagahan mo siya, at lagi mong tandaan ang mga sakripisyo na ginawa niya para sa'yo. Sa higit sa lahat, aking mahal na apo, mag-ingat ka. Ang mundo'y maaaring nakakatakot, ngunit kasama mo ang iyong mama sa iyong tabi, at ang aking pagmamahal na nagsisilbing gabay sa'yo. Alam ko malalampasan mo ang anumang hamon na darating sa iyong buhay. Tandaan mo, aking mahal na apo, ang lola'y laging nagmamahal sa'yo, ngayon at magpakailanman. Bagamat tayo magkahiwalay sa distansya, ang ating mga puso'y magpakailanmang magkasama at walang makakapigil sa pagmamahal na pinagsasaluhan nating dalawa. Nasa iyo ang aking buong pagmamahal at pagpapala, ang iyong lola. Nagsimulang makatanggap ng regalo ang anak niya. Mag-iisang taon si Noah noon. Doon niya unang beses nabasa ang letter ng lola ng anak niya. Kahit mahirap panawalaan, nararamdaman niya na galing iyon sa lola ng anak niya. Kaya't kahit ilang taon nang lumipas, at wala pa ring improvement sa paghahanap nila sa ama ng anak niya, hindi siya nawala ng pag-asa. Kung nagpaparamdam sa kanilang lola nito, paniguradong buhay ang ama ng anak niya. Kahit naguguluhan siya, hindi siya napagod na pagtagpi-tagpiin ang mga impormasyon na nakakalap niya. Walang kaalam-alam ang ama ng anak niya na meron na itong anak. Yun ang totoo, at ikinababahala niya. Paano niya ipakikilala ang anak niya rito? Ayaw niya masaktan ng anak niya, baka ipagtabuyan ito ng ama. Itanggi. Yun rin ang isa pang kinakatakutan niya, seeing her son crying in front of her. Kaya kung ano man ang mangyayari at mahanap niya ang ama ng anak niya, poprotektahan niya ang anak niya sa kahit na anong paraan. Alam niya na kahit kapalit pa nun ay ang buhay niya. Natapos ang selebrasyon at hanggang ngayon, hindi pa rin maalis ang matamis ng ngiti sa labi ni Noah. Hindi ko akalain na makakaya ko siyang palakihin ng ganyan. Kahit na madalas magtanong ang anak ko, pinapasakit rin ito ang ulo niya. Pero sa isang matamis ng ngiti lang, tiklop na kaagad siya. I'll be always on your side, Noah, until you find the right girl for you. And they live happily ever after
Isinara ko ng binabasa kong fairy tale book. Mahilig kasi makinig ang anak niya sa kwento. Curious ito sa mga bagay-bagay. From now on, Mama, don't read me another fairy tales, ha? Bakit naman, anak? Gamit ang kamay ko, sinuklay ko ang malambot na buhok ng anak ko. Now he's being genius again. Magmula ng bata ito, binabasahan na niya ito ng kwento bago matulog. And now I don't want it anymore. Kasi, Mama, my life is not like a fairy tale. I don't have Papa. Do I have Papa, Mama? My classmates are always asking me about that pero wala naman po akong masagot. You said, Lord will listen to me if I'm gonna pray. Bakit parang hindi naman, Mama? Hindi niya ako binibigyan ng Papa Tagal-tagal ko nang naghihintay. Every time I saw my classmate, Mama, hindi ko maiwasang mainggit. Kasi sila hinahatid ng Papa nila. Ayaw pa sa akin ng Papa ko, Mama? I always ask him, where can I find my Papa, Papa God? But no answer. Pero naiintindihan ko naman po yun. I always think about you po. Kung paano kayo lumaban sa bawat araw-araw. Kayo ni na Tito. Wala rin kayong Papa, di ba? Kagaya ko. So I'll be strong po. Napakagat ako sa labi ko nang marinig ang hinaing ng anak ko. Bilang isang ina, napakasakit na makita mo ang anak mo na unti-unting hinahamon ng mundo. Unti-unti niyang naranasan ang bagay na nararanasan mo nung bata ka pa. Ayaw ko ng ganun. Ayaw ko nasasaktan ng anak ko. Anak, patawarin mo si Mama, ha? Mahigpit ko itong niyakap. Hinalikan sa noo. Naramdaman ko ang pagganti ng yakap nito. Mas kumiro tuloy ang puso ko nang marinig ang pag-impit nitong hagulhol. We both cry on arms of each other. Sorry, baby ko. Patawarin mo si Mama. Huwag ka na po mag-cry, Mama. I understand it already naman po He wiped my tears away. Kaya napangiti ako. Let's sleep na po, Mama. Magdasal muna po tayo. Maybe Papa God will hear us this time. And I think he's still busy for making the wishes of others to become true. I will wait po, Mama. Good night. I love you. I love you so much, anak. Sweet dreams. Maya-maya lang, ramdam ko na mahimbing nitong pagtulog. Hinalikan ko ito sa noo bago bumaba ng kwarto. Nagpakawala ako ng malalim na hininga habang umuupo sa terrace. Wala pang 10 minuto. Natagpuan ko na lamang ang sarili ko na naglalakad-lakad sa parke. Malakas ang hangin. Nililipad nito ang medyo may kahabaan ko ng buhok. Napahinti ako sa paglalakad nang may marinig na impit na boses ng lalaki at babae. Seriously? At this night? Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan akong pumunta sa madilim na parte. Sinigurado ko na hindi ako lilikha ng kahit na anumang tunog. Tanging ilaw lamang sa poste ang meron. Ngunit sapat na yun upang makita kong pamilyar na bulto ng lalaki. Nakatalikod dito sa akin. Napatakip ako sa bibig ko. Seryoso ba sila? Dito pa talaga? Dahan-dahan ako umatras para sana makaalis na sa lugar na yun at bigyan sila ng privacy. Pero may naapakan ako na gumawa ng ingay. Naman, bakit ngayon pa? Bago pa man nila ako nakita, nakatakbo na ako. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa hingal. Talagang dito pa talaga sila nagkalat? Napakabababo. It's bad to interrupt some business at this night, miss. Sometimes, your curiosity will just bring you to danger. Napakapit ako sa balikat nito. Nang hilahin nito ang bewang ko, mas lalo ko nagulat na makitang berde niyang mga mata. Yeah, it's me. Miss me? Hindi na ako nito hinintay na makasagot. Naramdaman ko na lamang ang pagtampi ng labi nito sa labi ko at hindi ko alam kung bakit gumanti ako ng halik sa kanya. That's what would you get if you disturb me again. Sa mahinang pagpapahalik na maiinit na daliri ni Noah sa pisngi ko, ako'y paunti-unting ginising mula sa aking paghimbing. Pinunasan ko ang antok mula sa aking mga mata at biglang napatingin ako sa orasan. Nagkulat ako nang makita kong lagpas 9:00 na pala ng umaga. Napanginig ang puso ko sapagkat alam kong gutom na si Noah sa puntong iyon. Dapat sana nakapag-breakfast na siya. Napahinga ako ng malalim at itinaas ang aking katawan. Naghikab habang ini-stretch ang aking mga kamay. Ang pagkuskus ni Noah sa tabi ko ay nagpabalik sa aking atensyon. Kaya't lumapit ako at nilingon siya. Nag-aalok ng pagod ngunit mapagmahal ng ngiti. Magandang umaga sa pinakamamahal kong anak. Nakatulog ka ba na mahimbing? Tanong ko. Ang aking tinig ay may pagkaantok pa rin. Napangiti si Noah sa excitement habang pumapahig siya ng malakas. Ang kanyang mata nagliliwanag sa enerhiya. Opo, Mama. I had a great sleep last night. I pray before going to sleep Sigaw niya.
Ang kanyang mga salita ay parang bumubulwak sa sobrang excitement. Sa pagtawanan, ako yumuko at marahan siyang ginulo ang kanyang buhok. Nakakaproud naman ang baby ko. Gutom ka na ba? Sa tingin ko oras na para sa agahan, sabi ko. Alam ko na sa mga oras na ito gutom na siya. Napalapad ang mga mata ni Noah. Saka hihintay habang pumapayagpag siya ng malakas. Tiyak na gutom na nga ang kanyang tiyan. Opo, mama. Gusto ko po ng pancakes, yung pong may syrup, deklara niya. Ang kanyang tinig ay puno ng sigla. Pancakes din. Tara na, sa kusina na tayo. Magluto na tayo ng masarap na agahan para sa baby ko. Sabi ko, itinaas ang aking binti mula sa kama at tumayo. Ang aking pagod ay pansamantala na nalimot sa kasiyahan ng pagkakasama sa aking anak. Habang si Noah ay nagmamadali na lumabas ng kama at sumunod sa akin sa kusina. Ang tunog ng kanyang halakak ang pumuno sa aming tahanan. Kahit may mga hamon at kawalang katiyakan na naghihintay sa hinaharap, alam ko na hanggat magkasama kami, laging makakahanap kami ng paraan upang malampasan ito ng magkasama. At sa kasiyahang iyon, ako'y nagluto na ng agahan. Nagpapasalamat sa mga mahalagang sandali, ligaya at pagmamahal na bumabalot sa aming tahanan. Kuya! Bakit nandito? Papa! Napabaling ang tingin ko sa tinititigan ni Noah. Pilit nitong inaabot ang bisita ng kuya niya. Teka, ano na naman ginagawa ng lalaking ito? Nang dahil sa kanya, hindi ako gaanong nakatulog. Kundi niya sana ginulong isipan ko. Hindi sana ako napuyat. It's just a kiss, Misha. Bakit pa apektadong-apektado ka? Napasimangot ako sa inis dahil sa gustong kumawala ng anak ko mula sa bisig ko nang nginitian ni Tyler si Noah. Oh my God! Pati yata puso ko kumawala sa dibdib ko. Bakit kung kailan ako nagkaanak tsaka ako nakaramdam ng ganito? Tuluyan ang nakawala si Noah sa bisig ko at tumakbo ito papunta kay Tyler na may malaking ngiti sa mga labi. Pakiramdam ko mas lalong sumikat ang araw. Tila nag-fade lahat sa background at sila na lang dalawang nakikita ko. Masayang binuhat ni Tyler si Noah at nakipag-fist bump ito. Ewan ba niya kahit ilang taon itong hindi nagpakita sa anak niya, nakikilala pa rin ito ng kanyang anak. Ganun siguro kapag talagang naghahanap ng kalinga ng isang ama. Naging malapit si Noah kay Tyler. Hindi ko alam pero kapag nakikita ko silang dalawa at parehong nakangiti, pakiramdam ko na bigyan ko ng buong pamilya si Noah. Madalas ko silang palihim na kinukuhanan ng litrato. Hi baby Noah, how are you? I'm okay papa. Malaki na po ako, hindi na po ako baby. Why you didn't attend on my birthday papa? Hindi ka na bumalik. Hindi mo na ako binisita. I'm sorry Noah. Papa was out of town. I was fixing our business on Australia. 3 taon ako nagtagal dun eh. Nagbakasyon na rin. But don't worry, babawi ako sa'yo. Ganun ito katagal hindi nagpakita sa anak niya. Kaya kapag nagtatanong ito, iba't ibang palusot na lang ang hinahanda niya. Pasalamat na lamang siya at naiintindihan siya ng anak niya. At hindi na ito nangungulit pa. You promise? You going to fetch me at my school? My classmate was bullying me eh. Wala raw akong papa. Who said that? Don't believe on them, okay? Si Tito Roofer mo, si Tito Kevin, you have 3 papa. You're so lucky. Tila may kung anong humalpos sa puso niya sa sinabi nito, pero natatakot pa rin ako dahil mas nagiging malapit ang anak ko sa kanya. May kanya-kanya kaming buhay. Hindi niya kadugo ang anak ko at naiintindihan ko na nagmamalasakit siya bilang ama sa anak ko. Pero natatakot talaga ako dahil anumang oras, maaari itong bumuo ng pamilya. Anumang oras, mawawala na ito ng oras sa anak niya dahil tututukan nito ang pamilyang bubuuin. Maiiwan ang anak niya at paniguradong masasaktan ito. Paano na sila? Ako rin na maghahatid sa'yo kung ayos lang kay mama. Napaangat ang tingin ko at nagtama ang mga mata naming dalawa. Hindi ko magawang umiwas, tila hinihigop ako nito. Ayos lang anak, basta masaya ka. Thank you mama, I love you. Napangiti ako sa inakto ng anak ko. Ganito siya sa amin, malambing, madaldal, pero sa iba kabaliktaran. Wala na akong magawa nang hilahin ako ng anak ko sa loob ng kotse. Kumandong ito sa akin. Hindi ko maiwasang lingunin si Tyler habang nagda-drive. Seryoso ito nagmamaneho, nakatutok sa harap ang mga mata. At sa paraang iyon, nagawa ko siyang pagmasdan. Sa nakalipas na ilang taon, ang dami niyang ipinagbago, lalo na sa physical features. Mas lalo siyang nagmukhang matured. Mas lalo pang nadipena ang panga nito. He looks more dangerous now. Napaiwas ako ng tingin na magawi sa akin ang tingin nito. I saw him smile on my peripheral vision. Wala pang kalahating oras, nakarating na kami ng school. Unang bumaba si Tyler, pinagbuksan kami ng pinto. Study well, Noah, ha? Yes, Papa. Take care of my mama, ha?
Drive safely po. Wow, Noah! Siya bang papa mo? Nagawi ang tingin namin sa isang batang lalaki na nagsalita. Naglakad ito palapit sa amin. Bahagyang pinagmasdan kami ni Tyler. The kid smiled at us, and it shows his attractive dimples. Hi po! Ako po pala si Terence, kaibigan ni Noah. Hindi ko po akalain na kamukhang kamukha kayo ni Noah. Makulit po si Noah at maraming chicks yan. Snub lang po talaga. Madalas rin po kasi siyang mabuli ng mga kaklase namin eh. Pero Napahinto sa pagsasalita ang bata at mabilis na tinakpan ng bibig ni Terence. Pilit sumisigaw si Terence. Alam ko naman na may pagkamatigas ang ulo ni Noah, pero yung puntong panununtok ang hindi ko akalain na paulit-ulit niyang gagawin. Ilang beses na ako napatawag sa guidance, pero dahil bata lang siya, hindi ko siya magawang paluin. Pinagsasabihan ko naman siya na mali ang ginagawa niya, pero hindi pa rin ito nakikinig. Dahil rin sa tumigil na mga bata, dahil hindi rin naman tumitigil ang mga bata sa kabubuli sa kanya. Bilang isang nanay, masakit para sa akin na maranasan niya ang mga naranasan ko noon. Madalas ring ipatawag si mama noon dahil nasasangkot ang mga kuya ko sa away sa pagtatanggol sa akin. Kahit kailan talaga napakadaldal mo, Terence. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Inuutusan mo pa nga kami ni Gino na Muling tinakpan ni Noah ang bibig ni Terence na ikinatawa naman namin ni Tyler. Ayaw siguro malaman ng iba ang ginagawa niyang kabulastugan.